Convert, mas maraming players ang maglalaro sa PBA All-Star kumpara sa Barangay Ginebra. Ano nga ba ang nangyari kay Coach Tim Cone? Bakit biglang parang hindi na sila sanay na mag-champion at wala na ring trade na nagaganap? 3 taon na ang lumipas mula noong huling makakuha ng kampyonato ang Barangay Ginebra San Miguel. Huli pa ay noong talunin nila ang guest team na Bay Area Dragons. At 3 taon ang nakalipas ay hindi na sila muli pang nakakuha ng championship. Yan ang pinakamahabang title drought ni Coach Tim sa kanyang coaching career. Dahil sanay nga tayong lahat na sa isang season ay at least meron isang nakukuhang kampyonato si Coach Tim Cone. Ngayon ay wala na. Mas uminit pa nga yung usapan dahil may mga bali-balita na papalitan na daw si Coach Tim Cone. Pero ang tanong, totoo nga ba yan o chismis lang? Pero unahin muna natin yung uncharacteristic performance ni Coach Tim Cone. Gaya ng sabi natin kanina, sa isang season ay hindi mawawala si Coach Tim Cone dahil at least meron siyang isang kampyonato na nakukuha. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. 3 season na ang nakakalipas pero bokya si Coach Tim Cone. At ang problema ay kabisado na ng mga kupunan yung kanyang sistema na triangle offense. Isa pa sa problema ay yung kakulangan ng Barangay Ginebra sa kanilang frontcourt position. Kulang na kulang ang Barangay Ginebra sa inside presence at nagsimula yung problema nilang yan noong i-trade nila si Christian Stan Hardinger. At speaking of trade, ay halos wala na ngang nagiging galaw ang Barangay Ginebra. Isa rin yan sa mga napansin natin mga chong. Kung noon ay halos every conference ay may galaw ang Barangay Ginebra para manatiling contender ang kanilang kupunan. Ngayon ay tila wala na sa priority ng SMC ang Barangay Ginebra dahil wala na ngang movement na nangyayari sa kanilang kupunan kahit pa palagi silang kinakapos every conference at kahit very obvious na yung kanilang problema, nakakulangan sa frontcourt position ay wala pa ring aksyon na ginagawa ang management para masolusyonan yung butas na yan ng kanilang kupunan. Sa ngayon, hindi natin alam kung ano yung problema ni Coach Tim Cone. Panigurado naman na alam niya yung problema ng kanyang kupunan pagdating sa frontcourt position. Pero yet, wala pa rin siyang ginagawang aksyon kahit papaulit-ulit ng nananawagan ang maraming Barangay Ginebra fans. Actually, okay naman na yung lineup ni Coach Tim Cone. Solid yung kanilang guards to wingman. Ang problema lang talaga yung kanilang frontcourt dahil si Japet pa rin yung kanilang inaasahan sa loob ng painted area. After ni Japet ay si Norbert Torres na yung kanyang kapalitan, which is hindi naman talaga pang center ang laro. Sa ngayon ay meron talagang problema itong si Coach Tim Cone na dahilan kung bakit wala nang galaw na nangyayari sa Barangay Ginebra. Hindi natin alam kung tinatamad na itong mag-head coach. Yan ang hindi natin alam. Hindi rin natin alam kung ano yung tunay na dahilan, pero sana lang ay bumalik yung dating Tim Cone na palaging may adjustment na ginagawa para sa kanyang kupunan. Patungkol naman sa katotohanan, napapalitan si Coach Tim as a head coach ng Barangay Ginebra, ay sa ngayon ay masasabi nating chismis lang yan. At kung iisipin mong mabuti, papalitan mo ba ang winningest coach sa PBA dahil lang sa 3-year title drought? Kaya naniniwala ko mga chong na hindi papalitan si Coach Tim sa Barangay Ginebra. Samantala, Converge Fiverexers, mas maraming players ang maglalaro sa PBA All-Star kumpara sa Barangay Ginebra. Nitong mga nakalipas na linggo nga mga chong ay binabash ng karamihan ang Barangay Ginebra nang dahil na naman yan sa PBA All-Star. Sa katunayan, taon-taon binabash ang Barangay Ginebra tuwing PBA All-Star
Dahil mas maraming Ginebra fans yung bumoboto at ipinapasok nga nila yung karamihan sa Barangay Ginebra players. Pero sa inilabas ng article ng Spin.ph ay kinumpirma nga nila na Converge 5 Rexers ang may pinakamaraming player di sa upcoming All-Star Game. Dahil 5 players nila yung maglalaro. Pasok yung kanilang Twin Tower na si Justin Arana at Justin Baltasar. Pasok rin si Alex Stockton, kanilang super rookie na si Juan Gomez Deliano at ang kanilang pinakabagong player na si Calvin Abueva. Total of 5 yung pasok sa Converge. Pagdating naman sa Barangay Ginebra ay 4 lang. Si Japet, Scotty, Stephen Holt at RJ Abarientos nga lang yung nakapasok. At dahil dyan, tahimik yung mga haters dahil mas marami yung player ng Converge kumpara sa Ginebra. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo? Na mas marami yung player ng Converge sa All-Star. Ano rin sa tingin nyo yung nangyayari kay Coach Team sa Barangay Ginebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba.